Kanina pa nakangiting pinagmamasdan ni Zacarias ang isang magandang babae na nakaupo sa loob ng bus na papunta sa probinsya ng Altagracia. Wala siyang pasok ngayon sa istasyon nila, kaya mag-e-extra muna siya bilang konduktor dito sa mismong kumpanya ng ama. Hindi siya nagkakamali. It's Natalie Grace Escalante, ang babaeng matagal na niyang hinihintay. Ang babaeng iniingatan at inaalagaan ang puso niya sa ilang taong lumipas. Kamag-aral niya ito noon sa mataas na paaralan ng Altagracia. "Karding, palit muna tayo ng rota ha." Tawag niya sa konduktor ng bus na papuntang Altagracia na sinasakyan ni Natalie. Napakamot naman sa ulo ang kanyang kaibigan. "Ay pambihira ka naman talaga, Zach. Akala mo naman ay makakatanggi ako sa'yo. Hindi na natapos pa ni Karding ang sasabihing takot siya rito dahil pakamasante siya ng binata, ay kagad na nitong tinapik siya sa balikat at masayang umakyat sa bus na papaalis na. Malayo ang tingin ni Natalie sa labas ng bintana habang umuusad na ang bus na sinasakyan. Sa wakas, sa loob ng 5 taong pagkawala niya sa Altagracia, ay makakabalik na rin siya. 5 taon nang nagtatrabaho siya sa London bilang isang nurse. 21 taon siya noong umalis siya ng bansa. Ngayon sa pagbabalik niya, ay 26 na taon na ang dalaga at nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang bunso niyang kapatid na si Dave. Hindi naman sila salat sa pera, ngunit may pangarap si Natalie Escalante sa buhay. Ito ay ang makatulong sa mga magulang hanggang sa mapagtapos sa pag-aaral si Dave at ang pakasalan ng nobyong si Stephen Barry. Kumbaga matagal nang nakaplano ang buhay niya kasama si Stephen. All was well laid in plans at napag-isipan niya na ng maayos. Napangiti siya nang maalala ang kasintahang si Stephen na isang pulis. Matagal na ang relasyon nila ng lalaki, kaya't excited na si Natalie na makita ito. Pero natatakot siya sa isiping, this time ay hindi na siya makakatakas sa pagpapakasal dito. Wala na siyang may rarason pa, pero inihanda niya na ang kanyang sarili sa usaping kasal nila ni Stephen. Ang tagal na panahon rin naman na naghintay ito sa kanya. Bago siya umalis ng bansa noon, sa ika-21 kaarawan niya, ay gumawa si Stephen ng proposal sa kanya at isang pangakong sa pagbabalik niya ay iraraos na ang kanilang kasal. Nakangiti pa ang dalaga habang binabalikan ng masayang araw na iyon ng kanyang buhay. Napasimangot na lamang si Natalie na kinalkal ang telepono niya. Buong araw kasi wala man lamang nakakaalala na kaarawan niya, kahit pa ang makulit na kapatid niya na si Dave. "Goodbye, Nat. Mauna na kami ha. May date pa kami ni Pao eh." Kinikilig na wika ng kaibigan niyang nurse na si Mandy. Napapailing na lamang si Natalie at naisip kung ano kayang ginagawa ngayon ni Stephen dahil parang may isang naganap na himala sa buhay niya. Na isang araw siya nitong hindi kinukulit sa telepono, ni hindi man lamang nito naalala ang kaarawan niya, lalo na ang pamilya niya, pati na rin ang mama niyang nagsilang sa kanya, ay tila nagkaroon ng amnesia at hindi naaalala ang kaarawan niya ngayon. "Nat, pauwi ka na?" Wika ni Carla na kaibigan niya at kapitbahay. "Oo, bakit? Uy, baka pwede mo naman akong samahan kahit sandali lang." Inalok-alok pa siya ni Carla sa kakulitan nito. May magagawa pa ba siya? Wala siyang panalo sa makulit na ito. "Saan?" Basta, samahan mo ako please. May kikitain lang akong classmate ko sa may resort. Kaya lang, natatakot akong pumuntang mag-isa eh." "Sige na please." Total naman ay walang nakakaalala sa birthday niya. Pati na rin si Stephen ay sumama na rin si Natalie kay Carla. At noong dumating na sila, ay nagulat na lamang siya nang pumasok sila sa isang function hall na tila merong kainan. "Hoy, anong gagawin natin dyan? May nagpa-party dyan eh." Saway niya kay Carla na nagdududa na tuloy siya kung may kikitain ba talaga ito na kachat niya o makikikain dyan sa loob. Sa laki ba naman kasi ng katawan ng kasamahan niyang nurse na ito na dinoble yata ang katawan niya. Nandito siya sa loob. Hinila siya ni Carla at saktong nakapasok na siya ay halos mapaiyak na lamang si Natalie nang nagsimulang kumanta ang lahat ng birthday song.
Naroon ang buong pamilya niya at ang pamilya ni Stephen. Palingali nga siya sa paligid, ngunit hindi niya ito nakita hanggang sa natapos ang kanta na unti-unting nawawala ang ngiti sa mga labi ni Natalie. Pumalit doon ang bahagyang pagkagulat nang makita si Stephen. Naroon ito sa entablado na kumakanta ng paborito niyang kanta at ito ay ang Thinking Out Loud. Halos hindi makahinga si Natalie habang nakatitig sa napakakisig niyang boyfriend na kumakanta papalapit sa kanya at nakatitig sa mga mata ng dalaga. Parang alam na niya ang gagawin nito. Napapailing na lamang siyang nakatitig kay Stephen. "No, Steve, hindi ako handa sa ganyan. Not now, please." Hiyaw ng isipan niya. Natapos ang pagkanta nito na dahan-dahang lumuhod sa harapan ni Natalie. Nakahawak sa kamay niya at hinalikan niyon. "Nat, alam kong marami kang gustong gawin sa buhay mo. Alam kong nais mo pang makatulong sa iyong pamilya, kaya gusto mong mag-abroad. Nat, napakasakit sa akin ang paglayo mo, but I respect your decision. Pero bago ka umalis, I want to make a promise to you na tutuparin natin pag-uwi mo. Natalie Escalante, will you accept me to be your husband sa pag-uwi mo?" Napakagatlabi na lamang si Natalie nang makita ang diamond ring na inilabas ni Stephen. He proposed to her na tinanggap naman kaagad ni Natalie dahil ayaw niyang mapahiya si Stephen sa harapan ng mga kakilala niya. Pero ang totoo, hindi pa siya nakahanda para ikasal rito. Natigilan na lamang si Natalie sa pagbabalik tanaw sa nakaraan nang may lalaking tumabi sa kanya. Agaw pansin ang tangkad nito at napakakinis na balat na namumula-mula pa at napapikit na lamang si Natalie sa kaaya-ayang amoy nito na nakabibighani sa ilong ng dalaga. Hindi napigilan ni Natalie na tumitig sa mukha nito at napaawang ang labi ng dalaga nang makita na sobrang gwapo ng lalaking katabi and the body build na malamasimo ng 365 days. Pero napakunot noon na lamang si Natalie nang mapansin ang suot nitong damit. Sa kagwapuhang taglay nito ay isa lamang pala itong konduktor ng bus. Hindi naman sa minamalit niya ang mga konduktor ng bus. Pero napakagwapo kasi talaga nito at kutis mayaman ang lalaki na sa unang tingin pa lamang niya. "Miss, isara mo yung bibig mo, baka pasukin ng langaw." Supladong wika ng lalaki na napakaseryoso ng muka, kaya't napairap na lamang ang dalaga, sabay usog sa gilid ng bintana. Nakakahiya namang nahuli pala siya nitong nakatitig. Tinapik pa siya ng lalaki, ngunit hindi siya nag-abalang lingunin ito dahil sa kahiyang inabot niya sa lalaking ito, kaya't bahala na, hindi niya ito kakausapin. Nagiinit ang pisngi niya ng mga sandaling iyon, kaya't hindi niya ito maaaring lingunin upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi. "Ano ba? Ang kulit-kulit mo naman." Bahagyang singhal ng dalaga nang muli siya nitong tapikin sa balikat at balak pa yata siya nitong kulitin talaga. "Miss, saan ka bababa? At bakit ka nagtatanong ha? We're not close para sabihin ko sa iyo ang address ko. Bakit? Para sundan mo ako sa bahay namin? Magpapanggap ka ron na naliligaw? O kaya itatanong mo ron kung nasaan ang bahay ko? Why? What do you want from me? Stalker ka ba? O may gusto ka sa akin? At dinadaan mo lang ako sa kasupladuhan mo?" Inis na sagot ni Natalie sa binata, sabay lingon rito. Alam na niya ang mga ganitong galawan ng mga preskong lalaki kagaya niya. Ngunit natigilan na lamang si Natalie nang ang magkakasalubong na makakapal na kilay nito ang bumungad sa kanya, habang ang mga mata ay matalim siyang tinitigan sa paglingon niya. Huli na nang ma-realize ng dalaga ang katangahan niya. Konduktor nga pala ito. Kaya syempre, normal na para rito na itanong kung saan siya bababa. Pinipigilan lamang ni Zacarias ang sarili na matawa kay Natalie sa mga pinagsasasabi nito. Ba't napaka-cute ng dalaga sa mga sandaling iyon na tila replay na pabalik-balik sa balintataw ni Zac. Ilang sandali pang hindi nakapagsalita si Natalie. Natataranta siya sa mga tingin nitong matalim na ipinupukol sa kanya. Dahil doon ay napalunok na lamang ang dalaga at tumikim. Sa Altagracia po." Napakagatlabi niyang hinawi ang ilang buhok na tumatabing sa noo niya at ito ay napayuko. Walang sabi-sabi
ay inayabot nito ang tiket sa kanya at tumayo sa kinakaupuan upang pumunta sa ibang pasahero. Nakahinga ng malalim si Natalie nang umalis na ito sa tabi niya. Hiyang-hiya siya sa pinagkagagawa niya kanina sa harapan nito. Minsan kasi talaga ay umiiral yung katangahan niya. Nakakatakot naman kasi talaga ang presensya ng konduktor na iyon. Pero in fairness, sobrang gwapo ng lalaking yon. Dahil doon ay kumabog-kabog tuloy ang nagwawalang puso ni Natalie. At praning mang isipin, pero totoong nakalimutan niya sandali si Steven. Malayo na ang tinatakbo ng bus nang naidlip si Natalie. Nagising na lamang siya sa ingay ng mga pasahero sa paligid niyang tila mga natatakot. Nalilito ang dalaga sa nangyayari dahil nag-iiyakan ng mga babae. Ang iba naman ay nakapila ng bumaba sa bus at kinuha na lamang ang pagkabigla ng dalaga nang ang matitipunong braso ng konduktor ang humapit sa katawan niya, papalapit sa katawan nito. Gusto mo bang mabaril? Pinanlisikan siya ng mga mata ng lalaki at saka pa lamang niya napansin ang taong nasa likuran niya na kanina pa pala nakatutok ang baril kay Natalie. Napalunok na lamang ang dalaga at namutla sa takot na kaagad namang tumayo sa kinatatayuan at pumilas na kalinyang mga pasahero na pababa ng bus. Saka pa lamang niya naiintindihan na hinarang ng mga tulisan ng bus na sinasakyan nila pagdating sa masukal na lugar na binabaybay ng bus. Wala na kasing tao sa lugar na ito na pinaliligiran ng mga masukal na kagubatan at sa kabila ay ang matatayog na mga bundok. Sir, ibibigay ko na ang lahat ng pera ko at pati na rin ang mga alahas ko at cellphone. Huwag niyo lang po kunin sa akin ito. Naiiyak na wika ni Natalie na ang tinutukoy ay ang diamond ring na nasa palasinsingan niya na kailanman ay hindi niya hinubad sa loob ng 5 taong pananatili niya sa London. Bilisan mo! Asik ng tulisan na kinukolekta ang lahat ng pera at mga alahas nila kasama pa ang mga cellphones nila. Sir please, binigay po sa akin yun ng fiancé ko. Baka pwedeng makiusap sir. Miss, nakakaba talaga? Inis na lumapit sa kanya ang gwapong konduktor at tinanggal mula sa mga kamay niya ang suot na diamond ring at ibinigay sa tulisan. Magpapakamatay ka dahil lamang sa diamond ring na yon? Hindi naman siguro pulubi ang nagbigay sa'yo nun, hindi ba? Para hindi makabili ulit ng ganoong sigsing, right? Ha? Bakit ba ang sungit mo? Ang tanga-tanga mo kasi. Hiyaw ng lalaki. Saka pinandilatan siya ng mga mata nito. Tuluyan na ngang pumatak ang mga luha ni Natalie. Takot at pag-aalala sa maaaring sapitin nila sa kamay ng mga tulisan ang nararamdaman niya sa ngayon. Habang dumadagdag pa itong asungot na konduktor sa tabi niya. I'm just saving you from death. Dahil sa katangahan mo na yan. Ano pang silbi ng diamond ring na yan kung papatayin ka na nila ha? Mahinang asik nito sa kanya na nakakunot pa ang noo. Ang mga mata nito ay matiim pa rin nakatitig sa mga mata ng dalaga na ikinainis naman niya lalo sa lalaking ito. Isa pa itong puso niya na nababaliw sa pagpintig sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ng gwapong supladong konduktor na ito. Sige, dalhin yan! Sigaw ng leader ng grupo ng mga tulisan matapos ituro si Natalie. Natigil sa pag-iyak si Natalie at tumayos sa pagkakatayo. Teka nga, bakit nga pala siya dadalhin ng mga ito? Napuno ng takot ang mga mata ni Natalie nang mapatitig sa mukha ng leader ng mga tulisan na nakakalokong tumatawa at malagkit na nakatitig sa kabuuan ni Natalie na tila ba siya hinubaran nito. Hinablot ng lalaki si Natalie na ikinahiyaw naman ng dalaga, ngunit mabilis na kumilos ang konduktor na nasa tabi niya. Tinanggal ang kamay ng lalaking nakahawak sa braso ni Natalie. Sandali, hindi niyo siya pwedeng dalhin. Di ba nakuha niyo na ang lahat ng pera, alahas at mga gadgets? Hindi ako papayag na dadalhin niyo ang babaeng yan. Seryosong wika ng konduktor. Bahagyang napakurap na lamang ang mga mata ni Natalie na kaagad na lumapit sa konduktor na tumulong sa kanya at tila batang nagtatago sa likuran nito. Tinutukan ito ng baril ng isa sa mga tulisan, ngunit mabilis ang kilos na ginawa ng konduktor. Natigilan si Natalie dahil isang bigwas ang ibinigay nito sa tulisang tumutok ng baril sa kanya at kaagad nitong naagaw ang mataas na kalibre ng baril na hawak-hawak nitong tulisan. OMG!
Ang Robin Padilla ng buhay ko. Nawawala sa sariling wika ni Natalie, ngunit kaagad na sumeryoso at muling natakot nang mapatingin sa mga nakakatakot na mukha ng mga tulisan. Tawanan ng mga lalaking tulisan sa ginawa ng konduktor, habang natataranta namang lumapit ang driver sa konduktor ng bus. "Zach," pinikil nito ang lalaki. "No one can take this woman away. Nakuha nyo na ang lahat ng gusto nyo, kaya't maaari na kayong umalis." Seryosong wika ng konduktor. Ulit na nakatiimbagang nakatitig sa leader ng grupo ng mga tulisan. Nasa 10 armadong tulisan ang mga nasa harapan nila. Ang isa ay nagawa na ng baril ng konduktor na kasama niya, habang may 10 pang natitira. Ano ba ang akala ng lalaking ito sa kanyang sarili? Na siya si Naruto kaya si Goku? Na kayang makipaglaban sa mga ito? Oo nga't napakaganda ng hugis ng katawan niya, nakagaya ng katawan ni Massimo ng 365 days. Pero tinatablan pa rin talaga ito ng bala. Natatakot na si Natalie sa ginagawa ng lalaking ito at nag-aalala na baka mapahamak pa ito, pero sa kabilang banda ay niligtas naman siya nito. "Teka, at ano namang magagawa mo ha kung dadalhin namin ang babaeng ito?" Napangisi ang leader ng tulisan na lumapit sa konduktor na matangkad. "She is my wife. Last month pa lang kaming ikinasal, and you cannot take away my wife with you. You can take me instead." Napakurap-kurap si Natalie sa kanyang narinig. Anong pinagsasabi ng lalaking ito? At ang fluent niyang magsalita ng wikang Ingles ha? Sad ni Natalie sa kanyang isip. Hagalpak na tawanan ang narinig nila mula sa mga tulisan. Pagkatapos ay hablutin sana nito si Natalie, pero iniharang ng konduktor ang katawan nito at itinulak si Natalie papalayo. "I won't allow anyone to touch my wife." Isang suntok ang pinakawala ng leader ng mga tulisan sa konduktor, ngunit baliwala lamang ito sa kanya na iniharang pa rin ang katawan. Hindi naiintindihan ni Natalie ang sarili, pero napatakbo na lamang siyang niyakap ang katawan ng konduktor na hindi niya kakilala. "Please, huwag yung saktan ng asawa ko. Nakikiusap ako sa inyo." Nagmamakaawang wika ni Natalie sa mga ito, habang nakapulupot ang mga kamay sa bewang ng konduktor. Ang tanging nadarama ni Natalie ng mga oras na ito ay ang takot sa maaaring mangyari sa lalaking ito. "Wow, bagong mag-asawa pala sila, Tonyo. Ikaw kasi, pinagtripan mo pa ang magandang yan. Asawa na pala yan ni Tisoy." Bumunghalit ng tawa ang leader ng grupo. Ang tinutukoy nito, ang lalaking kanina pa na malagkit na nakatitig kay Natalie. "Ako na lang ang dalhin nyo," wika ng konduktor. "At bakit ka naman namin dadalhin ha? Yang asawa mo ang gusto namin." Dahil doon, ay lalong nanginig sa takot si Natalie at napatras na bumitaw sa katawan ng konduktor. Mukhang hindi lang mga tulisan ang mga ito, kung hindi mga manyakis pa at mga rapist. Bigla namang sumabat ang konduktor. "Dahil maaari niyo akong pagkakitaan ng malaki, pwede niyo akong ipatubos sa yellow bus liners." Diretsa ang wika ng konduktor sa mga ito. Muling nagkatawanan ng mga tulisan sa harapan nila. "Sino naman ang tutubos sa iyong baliw ka ha? Konduktor ka lang naman. Anong pakialam sa iyo ni Mr. Zacarias da Silva?" Natatawang napapailing na wika ng leader ng mga tulisan. "I'm Zacarias Smith da Silva Jr., ang panganay na anak ni Mr. da Silva." Napasinghap ang lahat habang lumapit ang isa sa mga kasamahan ng mga tulisan at ipinakita sa leader nila ang wallet ng konduktor. Naroon ang valid ID nito na nagpapatunay na anak nga talaga ito ni Mr. Zacarias da Silva, ang pinakamayamang tao sa Altagracia. Talaga naman kung suswertein ka nga naman talaga at nakabingwit pala tayo ngayon ng malaking isda. Palatak ng leader ng mga ito. "Sige, dali na yan. Tara na." Tinangay ng mga ito si Zacarias, kahit sa kabila ng pagmamakaawa ng driver na wag dalhin ang kanyang amo. Sandaling napatanga na lamang si Natalie at wala sa sariling humabol sa lalaking nagligtas sa kanya. "Zach, sandali. Sandali, ano ba?" Sigaw ni Natalie na tumatakbo papalapit sa mga tulisan. Tumigil ang mga ito, kaya't naabutan sila ng tumatakbong si Natalie, na ngayon ay umiiyak na yumakap kay Zach.
Litong napatingin naman sa kanya si Zacarias, pero hindi talaga kakayanin ng konsensya ni Natalie kapag may masamang nangyari kay Zacarias da Silva sa mga kamay ng mga tulisang ito, kaya bahala na si Batman. Shh, it's okay Nat, I'll be fine. Nagulat na lamang si Natalie nang sambitin nito ang pangalan niya habang maigpit siyang niyakap at hinalikan sa pisngi. Pinahid nito ang pumapatak na mga luha ni Natalie. Bakit parang merong something the way na tawagin niya sa pangalan ng dalaga? Dahil doon, ay ikinatularo naman ng puso ni Natalie yon. Iniisip niya kung kilala ba siya ng taong ito. Napapailing si Natalie kahit hindi niya kilala ang lalaking ito. Pero may bahagi ng puso niya ang tila pinapatay ngayon sa isipang may masamang mangyayari rito nang dahil sa pagtulong sa kanya. Just take me with you. Isama niyo na ako. Sasamahan ko ang asawa ko. Hindi ako papayag na magkahiwalay kaming dalawa. Natikilan ng lalaki na inalayo siya sa katawan nito at bahagya siyang tinitigan. No, Natalie, you should go. Ngunit muling niyakap ni Natalie ang lalaki at isniksik ang sarili sa matitigas na dibdib nito na tila ikinatigil ni Zacarias. Nat, anong ginagawa mo? I'm doing what is right, Zach. Sige, dalhin nyo na ang dalawang lovers na yan nang makaalis na tayo. Mamaya ay masundan pa tayo ng mga pulis eh. Utos ng leader ng mga tulisan na nauna nang pumasok sa masukal na kagubatan. Walang imikan sina Zach at Natalie habang naglalakad sila. Ang mga tulisan ay tuwang-tuwa sa laki ng pera na natangay nila mula sa mga pasahero at magkakapera pa sila kapag makuha na nila ang ransom money mula sa mayamang ama ni Zacarias da Silva. Nakaramdam ng lamig si Natalie nang pumasok na sila sa makapal na kagubatan. Kung kaya't kaagad na hinubad ni Zach ang suot-suot niyang jacket at maingat na isinuot kay Natalie. Kanina niya pa gustong hawakan ang mga kamay nito, ngunit pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili. Masayang masaya si Zach kanina nang makita ang dalagang si Natalie na nasa terminal. Ilang taon na nga ba niya itong hindi nakikita simula noong umalis siya ng Pilipinas? He was 18 years old nang umalis siya ng Pilipinas nang hindi man lamang nakapagpapakilala sa babaeng kay tagal na niyang ginugusto. Natalie was 16 years old that time nang naging sila nang dahil sa palagi niyang ipinapadalang love letters at yellow roses sa dalaga. Noong una ay hindi pinapansin ng dalaga ang mga sulat niyang iniiwanan niya sa classroom nila Natalie. Pero kalaunan ay sinagot na siya nito at balak na sanang magpakilala sa kasintahan niya sa sulat nang may emergency na nangyari sa kumpanya ng ama doon sa ibang bansa. Sa murang edad ni Zach ay pinamahalaan niya ang kumpanya ng kanyang ama sa ibang bansa at itong taon lamang na mapagpasyahan ng kanyang ama na ibenta ang kumpanya sa ibang bansa upang dito na lamang siya sa Pilipinas. Kaagad naman siyang pumasok bilang pulis dahil graduate naman siya ng criminology sa ibang bansa. Kaya nung pag-uwi niya sa Pilipinas, ay binigyan na siya ng ama ng kalayaan na gawin ang gusto niyang gawin sa buhay. Ang manungkulan bilang pulis habang ang kakambal naman niya na si Zachary ang nagpapatakbo ng negosyo ng mga da Silva. Disappointed si Zach nang malamang may iba ng boyfriend si Natalie mula sa mga kaibigan nila noong high school. Pakiramdam niya ay nawala na ng pag-asa ang pag-ibig niya para kay Natalie na inalagaan niya sa loob ng ilang taong lumipas until now na nag-cross ulit ang kanilang mga landas. Napakapit na lamang si Natalie sa matipunong braso ni Zach matapos madulas sa lantang dahon ng tapakan. Napalunok na lamang si Zach nang tumulay ang init ng mga palad ni Natalie sa katawan niya. Sinulyapan niya ang dalaga na muling bumitaw sa braso niya. Ngunit by this time, ay hawak na ni Zach ng mahigpit ang malalambot na mga kamay ni Natalie na ikinagitla ng dalaga. Ngunit hindi naman ito tumutol. Sa halip, ay nagsusumikap pa sa tabi ng katawan niya. Sa kanya pa naramdaman ang panlalamig ng katawan nito. Malamig na pawis na tila bahagyang nanginginig pa. Kaya hindi napigilan ni Zacarias ang kanyang sarili. Naakbayan nito at hilahin papalapit sa katawan niya to make her at ease para pakalmahin ito. But the unfamiliar feelings of longing na nasa puso ni Natalie
tells her to hold on to the stranger's hand na nagbibigay sa kanya ng feelings of being safe and assurance. Kaya't bahagyang pinisil ng malakandila niyang mga daliri ang matitigas na muscle sa bewang ni Zacarias. Napakapit siya sa binata as she feels better this way dahil sa kinakabahan talaga si Natalie sa mga malalagkit na tingin ng tulisang nagngangalang Tonyo. Napangiti na lamang si Zac ng lihim nang hindi inalis ni Natalie ang kamay niyang nakapatong sa balikat nito. Posible pa kayang magkagusto ito sa kanya? Narinig niyang usap-usapan ng mga kaibigan niya na ikakasal na raw sila Natalie at Stephen pag-uwi ng dalaga galing abroad. Kapag ba sasabihin niyang siya ang boyfriend nito na nakatago sa mga sulat at kulay yellow ng mga rosas, ay magbabago pa ba ang damdamin nito sa pagpapakasal kay Stephen? Marami pang katanungan ang gumugulo sa isipan ng binatang si Zacarias habang magkahawak kamay silang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Zac sa dalaga nang bahagyang pumagal ang paglalakad nito. Nakikita niya sa mukha nitong pagod na ito. Bilisan niyo dyan at wag kayong magtatangkang tumakas ha. Maraming mga patibong sa paligid na maaari niyong ikamatay kapag kayo'y tumakas. Nakangising wika ng isang tulisan na nasa likuran ng dalawa. Kaagad na rumistro sa mukha ni Natalie ang sobrang takot. Ngunit pinisil ni Zac ang mga kamay niya na para bang sinasabi nitong nandito lamang ito para sa kanya. Zac, pikil niya sa binata nang maramdaman ang panghina ng tuhod. Kanina pa sila naglalakad hanggang sa dumidilim na ang paligid ay naglalakad pa rin sila kahit sobrang pagod na si Natalie. Yung mga paa niyang halos hindi na niya kaya pang ihakbang. Kaagad namang naintindihan ni Zac ang ibig niyang sabihin kaya't yumukod ito sa harapan niya at sinanyasan siyang sumakay sa likod nito. Saglit pang nag-aatubili pa si Natalie, ngunit nagulat na lamang siya nang biglang kinabig ng binata ang mga kamay niya at binuwat siya sa likuran nito. Napakapit si Natalie sa likuran ni Zac at hindi niya napigilan ang dumikit sa malapad na likod ng lalaki na nagbibigay sa kanya ng kakaibang init na dumadaloy sa katawan. Ngunit mas nanaig ang takot na nadarama ni Natalie kahit isiniksik niya ang maliit na mukha sa balikat ni Zac. Are you okay, Nat? I'm fine. I'm sorry, naging pabigat pa ako sa iyo ha. Naramdaman ni Natalie ang paghaplos ni Zac sa mga kamay niya at bagyang paghalik nito sa braso niyang nakakapit sa katawan nito. Naroon na naman ang kakaibang pintig ng puso niya na kanyang nadarama na parang kinukuryente ang pakiramdam niya sa tuwing dumadampi ang pangbalat niya sa katawan ni Zac. Hindi ka pabigat, Natalie. Mahinang usal nito na malinaw namang narinig ng dalaga. Bagaman nagtataka kung bakit siya kilala ng lalaking ito, ay hindi muna siya nagtanong at baka marinig pa sila ng mga tulisan. Nagkukunwari pa naman silang mag-asawa ni Zac. Mahirap na at baka mapuking pa sila. Maya-maya pa ay dumating na sila sa tila pusod ng kagubatan kung saan naroon ang malilit na kubo na may aandap-andap na gaserang ilaw. Ipasok niyo na ang dalawang yan doon. Bigyan ng pagkain at bantayan niyong huwag makatakas ha. Malaki ang peperahin natin sa dalawang yan. Kukontakin ko muna si Mr. Da Silva, utos ng leader ng grupo. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin makatulog si Natalie. Natatakot siya sa kalagayan nila habang si Zac naman ay nakahiga na sa sahig. Natatakot siya sa kalagayan nila habang si Zac naman ay nakahiga sa sahig. Siya naman ay sa papag na kawayan. Hindi napigilan ni Natalie ang paghikbi dahil hindi niya inaasahan na ito ang sasapitin niya sa araw na pag-uwi niya sa Altagracia. Ang akala niya ay sasalubungin siya ng mga magulang niya at pati na rin si Stephen na masaya. Ngunit isang grupo pala ng tulisan ang sasalubong sa kanya. Nagulat siya nang biglang bumangon si Zac at tumabi sa higaan niya. Kahit namimilog ang mga mata ni Natalie na napatitig sa lalaki. Zac, anong ginagawa mo? Kinakabahang wika ni Natalie. Shh, huwag kang maingay. May paparating rito sa kubo. Kaagad siyang nagsumiksik sa katawan ni Zac dahil sa takot nang marinig ang mga yabag ng papalapit sa kanila. Baigpit naman siyang niyakap ni Zac at nagkunwaring tulog ang dalawa ng saktong
narinig nila ang pagbubukas ng kandado sa pinto. "Oy, gising! Gising!" Asik ng isang tulisan na tinapik si Zack sa braso, kahit napabango na lamang ang dalawa. Nagkunwaring pupungas-pungas si Zack at naupo sa papag habang si Natalie ay kumapit sa braso ng binata. Nangangatog talaga ang mga tuhod niya sa tuwing lumalapit sa kanila ang mga tulisang ito. "Hindi naniniwala ang daddy mo na nakidnap ka. Kahit kausapin mo." Padaskol na inebot ng lalaki ang telepono sa mga kamay ni Zack. "Pa, anong kalokohan nito sa Karyas?" Bulyaw ng ama ni Zack. "Kasama ko si Natalie. I have no choice kung hindi ang sumama sa mga tulisan. Pa, dadalhin nila ang asawa ko, kaya wala akong magawa." Paliwanag niya sa ama. Kilala nito si Natalie, but the rest of what he talks about ay nagpapalito sa kanyang ama. Ngunit alam naman ni Zack na maiintindihan siya ng kanyang ama kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi niya. 50 million pesos, Mr. Smith, kapalit ng anak at manugang mo. Kailangan niyong dalhin sa susunod na araw sa Mount Malaray nang walang kasamang mga pulis, ha? Naintindihan mo ba? Kagad namang nakipagkasundo ang ama ni Zack sa mga tulisan. Kaya hindi nagtagal ay lumabas na ang mga ito sa kubo kung saan nakakulong sina Zacarias at Natalie. Napabugan ng hangin si Zack. Malinaw sa memorya niya kanina ang daang tinahak nila na isinulat niya sa utak niya. Dahil nag-iwan na rin siya ng mga baka sa dinaanan nilang lugar. Kaya't lihim niyang ipinagdarasal na matuntun sila ng militar at pati na rin ng mga kasamaan niya. Nakahinga ng maluwag si Nat nang nakalayo na ang mga tulisan, kaya't bahagya siyang lumayo sa katawan ni Zack. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. "Matulog ka na, Nat, para makabawi ka sa pagod dahil sa layo ng nilakbay natin kanina." Utos ni Zack sa kanya. Akpang bababa na ito sa sahig nang pinigilan ni Natalie ang braso ng binata. "Paano mo ako nakilala?" Nagtatakang tanong ni Natalie sa gwapong lalaki na nagligtas sa kanya. Namumungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Napalunok na lamang ang dalagang si Nat. Ito na naman ang kakaibang pagbundol ng puso niya sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Zack. "Wala. Aksidenteng nailaglag mo yung wallet mo kanina sa bus. Napulot ko at isinauli ko sa loob ng bag mo dahil tulog na tulog ka na." Simpleng sagot na lamang ni Zack sa kanya. Pero sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay umaasa ang dalaga na meron pa sanang sasabihin sa kanya si Zack maliban sa bagay na iyon. Kaya nga lang ay wala na. Tinanggal na nito ang kamay niyang nakakapit sa braso ni Zack. Hinubad ni Zack ang suot niyang jacket at iniabot kay Natalie. "Gawin mo na lang na supin sa papag na kawayan." Wika ni Zack na muling hinubad ang suot na uniforme ng konduktor at ginawang sapin sa sahig. Tumambad kay Natalie ang napakagandang hugis ng kalamnan nito sa braso at sa dibdib. Ngayon ay tanging puting sleeveless na lamang ang suot ni Zack na pinaresan ng ragged na pantalon. Parang napakasarap humiga sa dibdib ng lalaking ito. Wika na lamang ng dalaga sa kanyang isip. "Will you stop staring? O baka naman gusto mo pang hawakan ang katawan ko?" Pinamulaan ng pisngi si Natalie sa sinabi ng gwapo at supladong lalaking ito na napakasuplado na naman na parang kailan lang ay tila napakahalaga niya para rito na nakahanda itong ipaglaban siya na ibuhis ang buhay para sa kanya. Gayong anak naman pala ito ng pinakamayamang tao sa lugar nila. Kagad na nahiga si Natalie matapos ilatag ang jacket ng binata at tumalikod na sa lalaki. Muli na namang dinaga ang puso niya sa kaba at takot ng mga oras na yun, kahit hindi niya napigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang mga luha. "Hinahanap mo na ba ako ngayon? Honey Stephen, I need you. Iligtas mo ako rito." Wika niya sa sarili, sabay ang paghigpi at ang sunod-sunod na paglandas ng mga luha niya. Sana nga ay hinahanap siya ni Stephen. Napapiksi si Natalie nang maramdaman ang bahagyang pag-aplos ni Zack sa balikat niya, hanggang sa dahan-dahan niya itong hinarap. Kagad na pinunasan ni Zack ang mga luwang naglalandas sa mga mata ng dalaga. "Shh! It's no use of crying. Hindi nakakatulong yan, Nat. Matulog ka na.
nang sa gayon ay makapagpahinga na ang katawan mo. Alam kong napagod ka kanina. Alo ni Zack kay Natalie at di mapigilan ang sariling yakapin ng dalaga. Napasandal si Zack sa kawayang papag habang si Natalie naman ay nasa dibdib niya na patuloy pa rin sa pag-iyak. Maingat na hinahaplos ni Zack ang malalambot na buhok ni Natalie at nagsimulang humimig ng kantang I Want to Spend My Lifetime Loving You na kanta ni na Mark Anthony at Tina Arena. It feels awkward but to Natalie, it's just so perfect. Maraming salamat, Zack. Mahinang wika ni Natalie na nakayakap sa bewang ng binata. For what? Wala sa sariling sagot ni Zacarias Smith Jr. For taking care of me tonight. Takot na takot ako, Zack. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. At maraming salamat na sinamahan mo ako kanina at iniligtas mo ako. Wika ni Natalie na kahit minsan ay nagsusuplado sa kanya ang binata, ay nararamdaman niya pa rin naman ang pag-aalaga nito sa kanya. Nawawala ang takot at alalahanin niya sa tuwing hawakan siya ng binata. Patulog ka na, Natalie. Nandito lang ako. Malumanay na wika ni Zack na ipinagpatuloy ang malamyos na himig na nagdadala kay Natalie sa payapang pagtulog. Bahagyang napangiti si Zacarias nang mapansing tahimik na nagpapahinga na ang babaeng nakatulog sa dibdib niya habang ito ay nakayakap pa. Banayad niya itong pinatakan ng halik sa noo at maingat na inihiga sa papag. I still love you, Natalie. I still love you so much. Pababa na sana si Zack sa sahig nang tumagalit si Natalie at ang mga kamay ay naghagilap. Bahagyang pumuka ang mga mata nito at ang mga malalambot nitong mga kamay ay pumigil sa mga maugat na braso ni Zack. Stay with me. Malambing na pakiusap ni Natalie. Napakagat labi na lamang si Zack at malalim na bubuntong hininga bago pa nahiga sa tabi ni Natalie. Muli itong pumikit at nagsusumiksik sa matitigas niyang dibdib at mahigpit na yumakap sa katawan ni Zack. I'm sorry, Zack, but I find it so comfortable to sleep by your side. Ginawa pa nitong una ng braso ni Zack upang masiguradong hindi na muling makakaalis si Zack sa tabi niya. Good night, my love. Bulong ni Zack kay Natalie na dinampian ng halik ang dalaga sa noo hanggang sa tuluyang nakatulog si Zack na nakayakap sa katawan ng babaeng kay tagal na niyang minahal. Nagising na lamang si Zack nang maulaningan ng kaluskos ng paligid. Sandali pa siyang nakaramdam at ang tiyan niya ay mga nasa 12:00 na ng umaga at ginamit ang matalas na pandinig. Narinig niya ang pag-uusap ng dalawang tao mula sa labas ng kubo. Tonyo, malalagot ka kay boss sa oras na makatakas ang mga yan. Hey naku, yung babae lang naman ang kailangan ko eh. Alam kong hindi sila mag-asawa. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng kasing flawless ng babaeng yan. Hindi ko naman papatayin eh. Ibabalik ko naman pagkatapos kong tikman. Nakangising wika ng tulisang manyak na kanina pa nakasilip sa loob ng kubo na kung saan ay nakakulong sina Zack at Natalie. Naikuyom na lamang ni Zack ang kanyang kamao dahil sa kanyang narinig, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Maingat niyang inihiga ang tulog na si Natalie sa papag dahil nakaunan pa rin ito sa bisig ni Zack at parang batang isiniksik ang mukha sa dibdib niya. Bahagyang gumalaw si Natalie at napabangon na lamang ito nang makitang nakaalarma si Zack. Ngunit bago pa makapagsalita si Natalie, ay pinatay ni Zack ang gasera at hinila si Natalie sa may sulok at niyakap. Lahat, may mga tao sa labas at may binabalak silang masama. Huwag kang maingay ha. Bulong ni Zack sa tenga ni Natalie na ngayon ay nahintakutang yumakap kay Zack nang marinig ang kaluskos ng papalapit ng mga yabag. Zack, natatakot ako. Napadilat na lamang si Natalie nang sakupin ni Zack ang mga labi niya. Napakabango ng hininga ng lalaki. Mainit-init ang mga labi na banayad na gumagalaw sa mga labi ni Natalie. Napapikit na lamang si Natalie sa kakaibang sensasyong nararamdaman niya. Kahit sa nakaambang panganib, ay may mga naglipa ng mga nilalang sa puso ng dalaga na idinudulot ng maalab na halik ni Zack sa kanya. Na para bang panandalian niyang nakalimutan na nakidnap pala sila ng mga tulisan. Bumitaw ang lalaki sa kanya at maingat siyang itinabi sa gilid ng bintana.
Inihanda ni Zack ang kanyang sarili dahil hindi niya hayaang may mangyari sa babaeng minamahal niya. Gumalaw ang kandado ng kubo sa labas, kaya't maingat na lumapit si Zack sa may pintuan at narinig nila ang pagtunog ng pagbukas ng susian ng kandado. Mabilis na inilan ni Zack ang kadenang nakapalupot sa pinto at iyon ang ginamit niya sa unang taong pumasok. Inatake ito ni Zack at pinilipit ang leeg. Gamit ang malakas na braso ng binata ay pinagsusuntok niya ito sa tagiliran. Nanlaban si Tonyo sa tila bakal na brasong nakapalupot sa leeg niya. Ngunit nangihina siya nang maramdaman ang pagkabutas ng tagiliran niya. Bumagsak sa sahig ang dugong si Tonyo dahil sinaksak ni Natalie ito sa tagiliran. Nabitawan kasi nito ang hawak na punyal nang atakihin nito ni Zack. "Zack, napatay ko ata," nanginginig na wika ni Natalie. "Shh!" Itinapat ni Zack ang hintuturo sa nangangatal na labi ni Natalie dahil may isa pang taong papalapit sa kubo. "Tonyo, anong nangyari? Tonyo!" Itinulak nito ang pinto. Saktong pagpasok niya ay inundayan nito ni Zack ng malakas na suntok sa tiyan, kaya't nawalan nito ng malay at bumagsak sa ibabaw ng katawan ni Tonyo. "Zack, anong gagawin natin?" Nanginginig na wika ni Natalie. Nahawak pa rin ng dugo ang punyal, ngunit bago pa siya nakahuma, ay lumapat ulit sa mga labi ni Zacarias ang nangangatal niyang mga labi. Nabaliw na naman ulit ang puso ng dalaga. Alam niyang mali ang ginagawa niya dahil ikakasal na sila ni Stephen pag-uwi niya sa kanila. Ngunit napakasarap ng pakiramdam ng mga halik ni Zack sa kanya na talaga namang siya ay nadadala kahit nasa bingit silang dalawa ng panganib. Kaya't maalam niyang tinutugo ng malalambot ng mga labi ni Zack. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang mga labi nila. "Tatakas tayo. Let's go!" Hawak ni Zack ang mga kamay niya. Sa kabilang kamay naman ni Zack ay ang baril na nakuha nila mula sa katawan ni Tonyo. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa kagubatan. Napuno ng takot ang puso ni Natalie. Pakiramdam niya, anumang oras ay sasabog ang puso niya. Pero anumang takot at pangamba ang nararamdaman niya ay nadadaig dahil sa tiwala niya sa estrangherong kasama niya ngayon na 2 beses inangkin ang mga labi niya na wala naman siyang naramdamang kahit anumang pagtutol. Malayo-layo na rin ang tinatakbo nila. Nakalayo na sila ngunit wala pa ring tigil sila sa pagtakbo na hindi alintana ang nararamdamang pagod. "Zack, have we met before?" Seryosong tanong ni Natalie na humihingal pa dahil sa bilis ng pagtakbo nila. Ang mga mata nilang tila nasanay na sa kadiliman ay siyang nagiging ilaw nila sa mga dinadaanan. "Maybe, matipid na tugon naman ito. Your brown eyes is shimmering, sparking and dazzling amidst the darkness. Keeps off lights to my darkness days, Natalie." Napatigil si Natalie sa pagtakbo at napatitig kay Zack na humihingal. Ang linyang iyon na nabanggit ng binata ay talaga namang pamilyar sa kanya. Ilang sandali pang napakurap-kurap na lamang si Natalie na nakatitig kay Zack. Pero hindi niya nakakalimutan ang linyang iyon na laging nakalagay sa mga pink na stationery na may kasamang dilaw na rosas. Kaya naman napaibig siya sa misteryosong binata. "Luna is your name, though you're not a Wolverine. And I am your Alpha, though I'm not a ravenous wolves in the woods. Let's stay intertwined by the lights of the moon that shines upon our love always. Wait for me, Luna. May Luna, may Natalie." Napaluha na lamang si Natalie sa narinig na binanggit ni Zack. Ikaw si Alpha? Hindi si Stephen? Ang akala ko si Stephen ang nagbibigay sa akin ng mga sulat na yon. Ikaw pala ang mysterious boyfriend ko noong high school? Utal-utal na wika ni Natalie habang tumutulo ang mga luha. Paano ba siyang nagkamali kay Stephen? All these years, ang buong akala niya ay si Stephen ang Alpha na laging nagpapadala ng love letter sa kanya at pati na rin ng yellow rose. Yun ang huli kong sulat sa'yo bago ako napuntang US dahil ipinadala ako doon ni Dad para asikasuhin ang negosyo namin. Doon ko na rin tinapos ang pag-aaral ko. I've told you to wait for me. But noong umuwi na ako sa Altagracia, nabalitaan ko sa kaibigan ko
Napiansay ka na ni Stephen. Stephen is my friend. But I thought it was Stephen. He lied to me. Muli siyang siniil ng halik ni Zack sa mga labi na muli niyang tinugon ng walang pagtutol. Kaya pala wala siyang nararamdamang ganito kay Stephen na kagaya ng nararamdamang init para kay Zack kahit kahapon pa lamang niya ito nakilala. Napapikit na lamang si Natalie sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya habang magkahinang ang mga labi nila. Ang mga kamay ni Zack ay nasa bewang niya habang napakapit naman siya sa batok ng binata. Zack, ungol ni Natalie na hindi may paliwanag ang kakaibang nararamdaman sa unang pagkakataon. Bumitaw si Zack sa kanya at masuyong hinagka ng mga kamay niyang hawak pa rin ito. Let's go, kailangan na nating makalayo rito. Baka hinahanap na tayo ng mga tulisan. Magbubukang liwayway na nang makasalubong nila ang isang platoon ng mga army na nagkandak ng search and rescue operation sa kanila na naroon sa kagubatan. Kahit papaano ay safe na sila ni Zack. Nakasandal siya habang nakapikit sa katawan ni Zack na nakayaka pa rin rito. Magulo ang isipan ni Natalie ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung paano niyang sasabihin kay Stephen na hindi na niya itutuloy ang pagpapakasal rito. Sa kabilang banda naman ay may takot sa puso niya dahil hindi niya kilala ang isang Zacarias Smith da Silva Jr. Kilala niya lamang ito bilang Alpha na mysterious boyfriend niya. Magkahawa kamay na bumaba sila ni Zack sa sasakyang sinasakyan nila ng saktong makarating sila sa kampo ng mga sundalo sa Altagracia nang sunod-sunod na sumasalubong sa kanila ni Zack ang mga reporter. Zacarias! Sigaw ng isang sexing babae na tumatakbo palapit sa kinaroroonan nila at naglambitin sa batok ni Zacarias. Nagulat na lamang si Natalie sa nakita. Nanghihina ang mga tuhod niya sa nalamang may girlfriend na pala ang tagapagligtas niya. Nanikip ang dibdib niya nang may biglang humablot sa mga braso niya at mabilis siyang niyakap ng maigpit. It was Stephen, ang fiancé niyang sinungaling. Hindi pa siya nakahuma nang siilin siya nito ng mabilis na mga halik sa mga labi. Kitang-kita niya sa gilid ng mga mata niya si Zacarias na malungkot na nakatanaw sa kanya at nagmamadaling sumakay sa itim na sasakyan. Kit itinulak niya si Stephen at hinabol si Zack pero nakalabas na ito ng gate ng kampo. Napabuga ng hangin si Natalie habang namumuo sa gilid ng mga mata ang luha niya. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Steve? Bakit mo sinabi sa akin na ikaw si Alpha? Hilam sa luhang may naong tanong niya kay Stephen nang nasa sasakyan na sila. I didn't mean to. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa iyo ng araw na yon. Nakita ko lang ang sulat at ang bulaklak na yon sa may pintuan ng classroom natin. Kaya't na-curious ako. Honey, I'm so sorry. Muli siyang niyakap ni Stephen ng maigpit. Ngunit nasasaktan siya kapag naaalala niya si Zack. Alam niyang may malaking puwang sa puso niya ang lalaki. Let's just break up the wedding. Kailangan ko pang mag-isip, Stephen. Napatapak si Stephen sa brake ng sasakyan nang marinig niya ang sinabi ni Natalie. Kaya't muntikan na siyang masubsob sa harapan ng kotse. Itinigil pa nito ang kotse sa gitna ng daan. Hindi ako papayag, Natalie. Kay tagal kong hinintay ang umuwi ka para lamang makikasal tayo. 5 taon akong nagtiis para lamang sa pagdating mo, Nat. Kaya hindi ako papayag na i-cancel mo ang kasal natin. Naihanda ko na ang lahat, Natalie. But you lied to me, Stephen. Yes, I lied. Pero sa loob ng 8 taon natin, ay minahal kita bilang ako, hindi bilang mysterious boyfriend mo. Bakit, Nat? Minahal mo lang ba ako dahil akala mong ako si Alpha? Wala ba akong puwang sa puso mo, ha? Mas patimbang ba sa'yo si Zacarias dahil sa nakilala mo na siya bilang Alpha? Paano naman ako, Natalie? 8 years kitang minahal. 5 taon kitang hinintay. Okay naman tayo, ah. Napuluhan na lamang ito sa harapan niya. Kit napapailing na lamang si Natalie dahil nalilito pa rin siya sa tunay na nararamdaman niya para kay Zacarias. Ilang araw na siyang hindi mapalagay. Kit napagdesisyonan niyang hanapin si Zacarias sa Altagracia. Alam niya kung saan ito matatagpuan. Binubundol ng kaba ang puso ni Natalie nang makarating na siya sa head office ng Yellow Bus Liners. At saktong dumating siya roon, ay nakita niya si Zacarias sa nakaawang na pintuan na may kahaligang babae.
Nasa intimate scene ng dalawa na isa-isang hinuhubad ni Zacarias ang suot na polo, kaya't dahan-dahang isa na rin ni Natalie ang pinto. Ang tanga-tanga niyang umasa siya sa pagmamahal ng lalaking iyon na pinaglalaroan ang puso't damdamin niya. Nagmamadaling nilisan ni Natalie ang lugar na iyon, nahilam sa luha ang mga mata. Lumipas ang isang linggong pag-iisip ni Natalie. Walang Zacarias ang nagpakita sa kanya, kaya't nagpasya siyang kalimutan na lamang ito at ituon ang atensyon kay Stephen. Pumayag na siyang ituloy ang kasal nila at tuluyan nang ang kalimutan ng alpa ng buhay niya. Yes, I love you so much, Natalie, and I'm sorry if I lie about alpa and being alpa. Simula ngayon ay hindi na ako magsisinungaling pa sa iyo, honey. Bagaman puno ng pag-aalinlangan ng puso ni Natalie, ay mas pipiliin na lamang niyang maikasal kay Stephen na boyfriend niya sa loob ng matagal na panahon kaysa maniwala sa inaasta ni Zacarias sa kanya. Zacarias is too good to be true, kaya't ipinasya niyang tuluyan na nga itong kalimutan. Nalalapit na ang araw ng kasal nila ni Stephen. Pinilit ni Natalie na maging masaya at kalimutan ng isang Zacarias Smith da Silva. Isang araw, habang abala siya sa paghahanda ng mga invitation cards, ay napatitig siya sa notifications ng cellphone niya. Isang friend request mula sa isang hindi kilalang babae ang inaccept niya. Kaagad na nag-message sa kanya ang babae. Napasinghap na lamang si Natalie nang makita ang larawan ni Stephen, kasama ang babaeng buntis na sweet na inaalalayan ni Stephen na bumaba sa sasakyan. Naniningkit ang mga mata ni Natalie nang muling makatanggap ng mensahe at sinabing kailangan niyang pumunta sa address na ibinigay nito. Sino ka? Bakit mo sinisiraan si Stephen? Send niya ng mensahe sa hindi kilalang babae na napagpasyahan niyang i-stalk. Nakita niya sa cover photos ng babae ang masayang mukha nila ni Stephen na magkasama at magkahawak kamay. Girlfriend ako ni Stephen. 6 na buwan akong buntis. Sagot naman ng babae sa kanya sa chat. Sinungaling ka? Reply naman ni Natalie na ngayon ay naninikip ang paghinga habang tinitignan ng mga larawan ni Stephen at ng babae sa albums nito. Galit na galit si Natalie. Para maniwala ka, puntahan mo kami ni Stephen sa bahay namin sa address na ito. Nanlaki ang mga mata ni Natalie na nakatitig sa picture at address ng bahay na sinad ng babae sa kanya. Hindi alam ni Natalie kung maniniwala ba roon o hindi, but she found herself na nasa harapan ng pintuan ng bahay na iyon sa ibinigay na address sa kanya. Ilang ulit pa siyang bumuga ng hangin bago nahanap ang lakas ng loob para kumatok sa bahay na iyon. Hi, nakangiting wika ng babaeng buntis na nakita niya sa larawan. Pasok ka, Nat. Napanga na lamang si Natalie. Nakilala siya ng babae. Iginiya siya ng babae at mula sa loob ay naamoy niya ang pamilyar na bango ng lutong adobo ni Stephen. Han, sinong bisita mo? At napatda na lamang si Stephen nang makita si Natalie. Napaatras naman si Natalie nang makita si Stephen na walang suot na t-shirt. Tanging apron lamang ang nakatakip sa ubad nitong katawan na nakasuot ng maikling short at home ito sa pagluluto. Natalie, paano kang nakarating dito? Nangangatalang mga labi ni Stephen at namumutlang pinatay ang gas range at nagmamadaling lumapit sa napaatras na si Natalie. I think I need an explanation, Stephen. Mahinang wika ni Natalie na pinilit pakalmahin ang sarili. Iginiya siya ni Stephen sa salas at naupo silang tatlo na magkaharap sa couch. Nat, nagkamali ako. I was drunk nang mangyari sa amin yun ni Ivy at nabuntis ko si Ivy. Pero don't worry, itutuloy natin ang kasal natin. It's just fine kay Ivy, basta't susuportahan ko lamang sila ng bata. Right, Ivy? Utal-utal na paliwanag ni Stephen sa dalaga. Ano pang kasilungalingan ang itinatago mo sa akin, Stephen? Ano pa? Hindi napigilan ni Natalie ang sarili na magalit at singhala ng lalaki. Nat, wala na. Just this one. Natalie, please. Napaluhod si Stephen sa harapan ni Natalie at inawakan ang kamay ng dalaga. Napapiksi si Natalie at inilayo ang katawan kay Stephen.
Ano pang kasinungalingan ng mga hindi mo pa sinasabi sa akin, Stephen? Matagal na kaming nagli-live-in sa bahay na ito, Nat. Nakayo kong wika ni Ivy kay Natalie. Dito na naningkit sa galit ang mga mata ni Natalie na nakatitig kay Stephen. What? Napatiimbag ang si Natalie at nagpupupuyos ang damdaming sinampal si Stephen. Nat, listen. Sinamahan ko lang naman dito si Ivy dahil buntis ito. Maya-maya ay muling dumapo ang mga kamay ni Natalie sa bagang ni Stephen. Hinubad ang singsing na bagong bili ni Stephen na ipinalit nito sa singsing na tinangay ng mga tulisan at inampas iyon kay Stephen. Huwag ka nang magpakita pa sa akin kahit kailan. Ayusin mo ang mag-ina mo and let's break up. Nagmamadaling nilisan ni Natalie ang lugar na iyon. Hilam sa mga luha ang mga matang sumakay sa taxi. Hindi niya alam kung saan siya tutungo ng mga sandaling iyon. Galit na galit siya kay Stephen sa mga kasinungalingan nito. Ininsulto ni Stephen ang pagkababae niya at ang pagkatao niya. Natagpuan ni Natalie ang sarili sa loob ng kwarto niya na tinatawagan ng lahat ng sponsor sa kasal nila ni Stephen para i-cancel ang kasal nila. Masakit noong nakita niyang may ibang babae si Zach sa buhay nito. Pero wala siyang karapatang magalit, pero mas masakit ang ginawa sa kanya ni Stephen dahil 2 beses na siyang niloko nito. Hindi na alam ni Natalie kung gaano kasakit ang nararamdaman ng mga oras na iyon. She just find herself na nag-iimpake ng ilang mga gamit niya na isinilit sa traveling bag ng dalaga. Nat, saan ka pupunta? Anak, baka pwede niyo pang pag-usapan niyo ni Stephen lahat. Mapait na napangiti na lamang si Natalie sa kanyang ina. Ma, baka nakakalimutan mong buhay ko to. Ako ang nasaktan, Ma, at huwag kang mag-alala. I'll be safe. Sa ngayon, gusto ko munang mapag-isa. Pero Nat, nag-aalala ako para sa'yo. Ma, okay lang ako. Hayaan mo muna akong umalis. Tumakas sa lahat ng sakit na kahit 1 linggo lamang. At pagkatapos noon, ay babalik na ako. I promise you, Ma. Niyakap ni Amanda ang kanyang anak ng napakaigpit. Hindi niya akalain na mawiwindang ang buhay ni Natalie sa pag-uwi nito sa Altagracia. Malungkot na tinatanaw ni Natalie ang mga alon sa paligid habang papalayo sa baybayin ng sinasakyan niyang barge. Pupunta siyang Heaven's Cove Island kung saan ay dinadayo ng maraming turista sa Altagracia dahil sa napakagandang isla na iyon. Doon niya muling bubuhihin ang pusong nawasak at sugatan. Hindi niya mapigil-pigilan ang mga luwang pumapatak sa kanyang mga mata. Sa buhay ng tao, minsan hindi natin may iwasan ng masaktan tayo, pero hindi ito magiging dahilan at hadlang upang tumigil ka na sa iyong buhay at upang sumuko ka na. Pero ang kasiwayang iyon ay maaari mong gawing stepping stone para mas maangat pa ang buhay mo. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Natalie at pinahid ang mga luwang naglalandas sa mga mata niya. Marami na siyang pera sa ngayon at nakapagtapos na rin si Dave sa pag-aaral. Kaya't maaari niya nang ituloy ang mga pangarap niya na makapag-aral ng medisina. Matagal na niyang pinakawalan ng pangarap na maging doktor, pero pinakawalan niya iyon dahil sa pangako nila ni Stephen sa isa't isa na magpapakasal pag-uwi niya galing sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, mamahalin niya ng masigit sa ano pa man ang sarili niya. Mamahalin niya muna ang sarili niya bago ang ibang tao. Tama na muna ang pagmamahal at sakripisyong naibigay niya. Sa ngayon, ang sarili niya muna ang mamahalin niya at pahalagahan. She need to find her worth dahil hindi niya deserve ang masaktan. What happened? Nasaan si Natalie? Asik na wika ni Zacarias kay Stephen habang kakwentuhan ng lalaki. We broke up. Mahinang wika ni Stephen na tinabig ang kamay ni Zacarias habang tinutungga ang bote ng whiskey. Sinabi mo sa akin na mahal mo si Nat. Sinabi mong si Natalie will be happy with you dahil nagmamahalan kayo. That's why hindi na ako lumapit pa kay Natalie. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo si Natalie. Isang malakas na suntok ang tinamo ni Stephen mula kay Zacarias. Oo, akala ko magiging masaya siya sa piling ko, Zach. But I miss up with Ivy. Nabuntis ko si Ivy. Kaya nasaktan ko si Natalie. And I'm sorry kung kasalanan ko lahat. Pero may kasalanan ka rin naman Sumuko ka. Natalie went to our office at nakita niya sa Zachary na kakambal mo.
habang hinahalikan si Althea, kaya ay nakala niyang ikaw si Zachary. So that's why she gave up on you. Kaya siya pumayag na magpakasal kami. At hindi ko sinabi sa kanya na kakambal mo yon at hindi ikaw yon. Natatawang wika ni Stephen. Naikuyom na lamang ni Zacarias ang kanyang kapao at pinigil ang sariling muling masaktan si Stephen. Nakiusap sa kanya si Stephen na wag na siyang magpakita pa kay Natalie. So they made a deal na hindi na niya guguluhin pa si Natalie kapag itutuloy nito ang kasal nila ni Stephen. Dahil kampante siyang may nararamdaman sa kanya si Natalie. Kahit sobra siyang nasaktan noong nabalitaan na ang nalalapit na kasal ni Stephen at Natalie. Natalo siya sa parting iyon dahil hindi man lamang siya hinahanap ng dalaga. But he was wrong after all. Dahil hinahanap pala talaga siya ni Natalie at nagkamali ito sa lugar na pinuntahan sa paghahanap sa kanya. Nasaan si Natalie? Seryosong saad ni Zacarias na kinuwelyohan si Stephen. Ngunit naglandas lamang ang mga luha nito sa pisngi na nakatitig sa kanya. Bro, this is my karma to pretend na ako ang mysterious boyfriend niya. That changes her mind kaagad the moment she met you. Hindi talaga siguro ako minahal ni Natalie kasi kung mahal niya ako, ipaglalaban niya ako dahil siya naman ang pinili ko pero iniwan pa rin ako ni Natalie bro. Napatiimbagang si Zacarias dahil sa narinig niya kay Stephen kaya't iniwan niya ni si Stephen sa bar. Matapos kontakin ang ilang mga kaibigan nila para kunin si Stephen sa bar. Nagising si Natalie sa loob ng kwarto niya sa hotel na iyon na madilim ang paligid. Pero natatanaw niya ang masayang iba't ibang uri ng ilaw na kumikislap sa labas ng hotel room niya. Kitang-kita niya ang umpukan ng ilang hotel guest na nagkakasiyahan sa tabi ng baybayin kahit nag-iingganyong lumabas si Natalie. Kaagad na hinalungkat niya sa mga gamit niya ang isang two-piece bikini at ito ay kulay itim habang pinarisan niya pa ng isang see-through dress na kulay itim rin. Ipinusod niya ang mahabang buhok at nagsuot ng tsinelas. Nakaupo sa gilid ng baybayin si Natalie at inaalala ang lahat ng kasinungalingan ni Stephen sa kanya. He doesn't deserve me at hindi siya nararapat para sa akin. Wala siyang kwentang tao. Pagkasunod na lumagok ng alak si Natalie, sabay tanaw sa malawak na karagatan. Ngunit tila naman siya tinutudyo ng utak niya dahil mukha ni Zacarias ang nakikita niyang kahalikan ng isang magandang babae. Isa ka pang manloloko ka. Pinaglaruan mo lang ang damdamin ko. Sana hindi na lang kita nakilala. Pinahid ni Natalie ang nalaglag niyang luha. Bakit tila mas masakit yata ang nararamdaman niya sa tuwing naaalala si Zach na ilang oras niya lamang nakasama at nakilala. Tumayo si Natalie at umorder ng isang dosenang beer and can sa waiter. Pagkatapos ay bumalik na sa kinuupo ang yoga mat. Napakalinaw ng tubig. Sana'y matagpuan niya rito sa Heaven's Cove ang katahimikang hinahanap niya. Hiling na rin sa puso niyang sobrang nasasaktan. Muli ay naubos niya ang 2 lata ng beer. Sa kanya naramdaman na tila kinakawayan siya ng tubig kaya tumayo ang dalaga. At hinubad ang suot nitong dress. Diretso siyang naglangoy sa tubig dagat hanggang sa mapagod ang katawan niya sa kakalangoy. Katulad ng puso niyang napagod na sa mapanakit na pag-ibig na kanyang natagpuan. Pero hindi kay Stephen, kung hindi para kay Zacarias. Muli ay naupo siya sa baybayin at naalala na naman niya kung paano siyang iniligtas at inalagaan ni Zacarias ng mga oras na magkasama sila. Namimiss niya ang binata at ang amoy ng katawan nito na tila kay sarap yakapin. Baliw ka na ba, Natalie? Bulyaw niya sa sarili. Kahit napagpasyahan niyang humalo sa mga taong sumasayaw na naroon. Nakaharap sa banda upang ilayo ang isipan niya sa gwapong mukha ni Zacarias na hindi mawaglit-waglit sa isipan niya. Medyo tipsy na ang pakiramdam ng dalaga nang humalo sa mga nagsasayaw roon. Natigilan na lamang siya nang biglang may mga brasong pumulupot sa bewang niya at maigpit siyang isinandal sa matigas na dibdib ng lalaki. Nahihilo na si Natalie kung ano-ano na lamang ang nakikita niya noong nagtaas siya ng tingin sa mukha ng lalaking nakayakap sa kanya. Kasi si Zach ang nakikita ng mga mata niya ng mga oras na yon. Napakatangkad ng lalaki. Kaya yumuko pa ito nang inihilig ang ulo sa balikat ni Natalie. Gustuin man niya itong itulak
Ngunit pakiramdam ni Natalie ay wala na siyang lakas dahil sa sobrang kalasingan niya. At higit sa lahat, sobra niyang namimiss si Zach. I miss you, Nat. Bulong nito sa punong tenga ng dalaga habang patuloy na umiindak si Natalie sa saliw ng tugtugin ng banda. Ngunit bahagyang napalingon na lamang si Natalie nang matauhan sa ginagawa niya dahil isa na naman itong kamalian kaya't kailangan niyang mahimasmasan sa kalasingan niya. Nanlaki ang mga namumungay ng mga mata ni Natalie nang makita ang lalaking hinahanap-hanap ng puso niya. Si Zacarias iyon. Ngunit ang alaala na may iba itong babae ay masakit na dumaplis sa puso ni Natalie at itinulak ang binata. Ngunit sadyang malakas ito na maigpit na nakayakap sa katawan ni Nat. Muli pa niya itong itinulak but she found herself in his arms na buwat-buwat ni Zacarias at inilayo sa maraming tao. Maingat siyang ibinaba ng lalaki sa yoga mat na kinauupuan niya kanina. Muling napahikbi si Natalie na nagbukas ulit ng isang lata ng beer at tumangga doon. Tahimik lamang siyang pinagmasdan ni Zacarias. Ano bang ginagawa mo rito? Asik niya sa binata. Sinusundan ka? Matipid na tugon naman ni Zacarias na nakatitig sa mga luhaang mata ni Natalie. It breaks him so much to see her wasted nang dahil sa maling tao na dumating sa buhay nito. Ha? Baka hinanap ka na ng babae mo ha? Oo nga pala, yung sa kampo, ibang babae yung sumundo sa'yo at naglambiting dyan sa batok mo. Doon sa opisina mo, ibang babae naman yung kasama mo. Napangisi naman si Natalie habang umiingos na muling tumungga ng beer. Pinahid niya ang luha sa mga mata niyang ayaw paawat sa pag-iyak. Ano ba kayong mga lalaki? Hindi ba kayo makontento sa isa lang ha? Pare-pareho lang kayo. Pumiyok ang boses ni Natalie na akmang tatayo na at muling hinubad ang suot na dress at lumangoy sa dagat papalayo kay Zach. Ngunit naabutan siya ng binata nang nasa bewang niya na ang tubig ng dagat at muli siya nitong ikinulong sa mga matitipunong braso nito. Hindi lahat ng lalaki ay manloloko. Don't judge us dahil hindi kita sinaktan when I was your boyfriend at hindi ako magloloko kapag ako na ang magiging boyfriend mo. Hindi mo pa nasubukang makarelasyon ako in person kaya't huwag mo akong ibilang kay Stephen dahil iba ako. Iba ako, Natalie. Seryosong wika ni Zach na sinimulang halika ng gilid ng leeg ni Natalie. Ano ang pinagkaiba niyong dalawa? Gayong iba-iba nga ang babae mo. Nakakainsultong tumawa si Natalie, sabay tulak kay Zacarias. You were just the same. Mga manloloko kayo. Hindi kita niloko at wala akong ibang babae. Tanging ikaw lamang, Natalie. Ikaw lang ang nasa puso ko. Simula pa man noon hanggang sa ngayon. Masaklap lang dahil ilang ulit mo na akong ipinagpalit kay Stephen na yon. Sa bandang huli, sinaktan ka lang naman. Anong pinagsasabi mo, Zacarias? Inis na sumbat ni Natalie sa lalaki. Anong wala kang ibang babae? I-deny mo pa? Meron ng babaeng sumundo sa'yo, hindi ba? Naku, nagkakamali ka, Natalie. Bunsong kapatid namin yon. Ayun si Leia. Namimintang ka kaagad eh. Sandaling natahimik naman si Natalie. Ngunit bumalik sa alaala niya ang masakit na mga mata nang nakita niya sa opisina sa Zacarias. That moment, na I decided to cancel my wedding with Stephen. Pinuntahan kita sa opisina mo, sa yellow bus liner. You were with another girl. You're kissing another woman, Zacarias. At mas masakit pa yon kaysa sa ginawa sa akin ni Stephen. I don't know why, pero mas nasasaktan ako sa ginawa mo sa akin kaysa sa pananakit sa akin ni Stephen. Dahil at the very short time na kasama kita, mas minahal kita kaysa kay Stephen. Mas minahal kita sa kanya at mas masakit yung ginawa mo sa akin. Kaya't lubayan mo na ako dahil pare-pareho lang kayo. Ngunit sa sinabi ni Natalie, ay napakalawak ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zacarias. I won't. Hindi kita lulubayan. Ngayon pa ba na narinig kong mahal mo na ako? Na mas minahal mo ako kaysa kay Stephen? Ngayon pa ba kita lulubayan, Natalie? Ikaw ang pangarap ko noon pa man. Hindi na nakatis pa si Natalie na sinampal ang pagmumukha ni Zacarias. Pero baliwala lamang rito ang malakas na sampal na iyon. At natatawang pinaghahalikan siya dahil sa sobrang nitong saya. I love you so much, Natalie. Sa kadiliman ng gabi, na tanging buwan lamang ang nagsisilbing ilaw nilang dalawa ni Zach
at sa andap-andap na liwanag mula sa mga ilaw ng baybayin, ay nakita ni Natalie ang mga luwang pumapatak sa mga mata ni Zacarias. Tigilan mo ako, Zach. Sobrang sakit ng puso ko ngayon. Kaya please lang, tigilan mo na ako. Layuan mo na ako. Hindi ko yun gagawin, Natalie. Dahil masyado kitang mahal, kahit hindi ako papayag at hindi na kita pakakawalan pa sa pagkakataong ito. Nakangiti nitong itinaas ang mukha ng dalaga at yumuko upang pantayan ang mga titig nito. Wala akong babae. Hindi ako nakita mo sa office namin. Kung hindi ang kakambal ko na si Zachary at ang asawa niyang si Althea. Hindi mo ako makikita ron sa opisina dahil hindi ako nagtatrabaho sa kumpanya namin. Kasamahan ako na Stephen sa trabaho. Isa rin akong pulis, Natalie. Nakatawang paliwanag dito kay Natalie. Kung pumasok ka noon sa opisina, ay malalaman mong hindi ako yon at ihatid ka pa ni Zachary sa akin sa training camp sa Campo Aguinaldo. Idinikit pa nito ang ilong niya sa matangos na ilong ni Natalie. Napakagatlabi naman si Natalie at tila natutunaw sa kahihiyan. She even confessed to him patungkol sa nararamdaman niya rito. Ito siya at nagwawala dahil sa sakit na nadarama sa pagkasira sa relasyon nila ni Stephen. Ngunit mas nasasaktan siya sa nakita niyang may ibang babae si Zach. Nagwawala siya ng hindi naman pala dapat dahil she got it all wrong. Hey beautiful, wala nang bawian yun ha. Sinabi mo ng mahal mo ko. Napakatamis ng ngiti ni Zacarias na lalo namang ikinagwapo nito. Kaya pala napakadali lang ditong patumbahin ang mayakis na tulisan dahil sanay ito sa pakikipaglaban dahil sa trabaho nito. Ha? Lasing lang ako, Zach. Kaya kung ano-ano na ang mga sinabi ko. Nanlaki ang mga mata ni Natalie nang bigla siyang siniil ng mapusok na halik sa labi ni Zach. Saglit na nagulat ang dalaga, ngunit napapikit na lamang siya at buong pananabik na tinugunan ng masarap na halik ni Zacarias. Napakapit na lamang siya sa batok nito nang binuhat ng binata ang legs niya na nakakapit ngayon sa balakang ni Zach. Habang magkahinang ang mga labi nilang, dinala siya ni Zach sa tabi ng baybayin. You can say no to me dahil malinaw kong narinig ang lahat ng sinabi mo, Nat. Sabi pa nito habang si Natalie ay nakasandal sa malapad na balikat ng binata. Medyo nawawala na ang kalasingan niya dahil sa mga matatamis na halik ni Zach sa kanya. Oh na, narinig mo na. Hindi ka rin naman bingi. Nakangusong wika ni Natalie. Nahuli siya roon at wala na talaga siyang takas dito. Ay Zach, put me down. Natatawang dinala siya ni Zach muli sa isang nag-uumpukang mga tao at doon siya nito isinayaw. Napatawa na lamang si Natalie nang gumikiling ito sa harapan niya na tila isang macho dancer habang malagkit na nakatitig sa kanya. Hiyawan ng mga taong naroon hanggang sa tumigil rin ito sa kalokohan at hinapit ang katawan niya papalapit sa matipo ng katawan nito. Ayokong nakikita kang malungkot at sasaktan, kaya simula ngayon, you will be my queen. Napakagatlabi na lamang si Natalie at pinigil ang sariling matawa. Pero sa totoo lang, kinikilig talaga siya sa mga sinasabi nito. Tayo na, Nat. Ang saya-saya ko ngayon. Ano kaya kung subukan mo akong gawing asawa? Hindi ka talaga iiyak sa akin. Hindi kita ipagpapalit, Natalie. Hindi kita sasaktan. Dahil nag-iisa ka lang sa puso ko, Nat. Simula pa man noon, hanggang sa ngayon. Masuyong wika nito na hinalikan si Natalie sa mga labi ulit. Tila nakalimutan ni Natalie ang ginawa sa kanya ni Stephen. Sa kanya pa naintindihan ang tunay na nararamdaman sa ngayon. Ang kanyang tunay na damdamin na kailanman ay hindi pala pag-aari ni Stephen. Oo, nasaktan siya pero hindi yon sakit dahil sa ginawa ni Stephen. Kung hindi nasaktan ang pagkatao niya sa ginawang panloloko nito. Oo, at dito siya mas nasasaktan kay Zacarias na inakala niya ay may ibang babae. Muling binuo ni Natalie ang nawasak niyang puso. Simula ng araw na iyon ay hindi siya iniwan ni Zacarias. Araw-araw itong naroon para kulitin ang puso ni Natalie. And he never fails a day na hindi nakikita ni Natalie ang sarili na masaya kasama si Zacarias. Ano Nat, kaya pa? Kasama niya si Zacarias na tumatakbo ngayon sa grounds ng Altagracia dahil trip niyang tumakbo matapos ang ilang araw na pagmumukmok dahil sa mga exams nila. Oo, muling nag-aral ng medisina si Natalie. Aabutin niya muna ang mga pangarap niya sa buhay, lalo na ang pagiging doktor, gaya ng pangako niya sa sarili na mamahalin niya ito ng una sa lahat.
Kaya ba, Zach? Muling binilisan ni Natalie ang pagtakbo habang sinasabayan ni Zach ang bawat hakbang niya. Napangiti ang dalaga nang makita ang mga babaeng malagkit na nakatitig sa gwapong kasama niya. I'm sorry girls, akin lang siya. Natatawang wika ni Natalie na ngayon ay bumagal ang pagtakbo ng hawakan ni Zach ang mga kamay niya at halikan. She never has a dull moment kasama si Zach. He never fails to treat her like a queen. At totoo ang sinabi ng lalaki na loyal itong magmahal. At lalong totoong hindi niya pa nasubukan ng makarelasyon ng lalaking ito. Dahil kapag mawala pa ito sa kanya, ay hindi na niya magagawa pang mag-move on. Hanggang sa naging ganap na doktor na nga itong si Natalie. Kasama si Zach na tuparin ang lahat ng mga pangarap niya. Tuwang-tuwa ang buong pamilya ni Natalie ng araw na yon. Napakasaya ng lahat sa simpleng selebrasyon sa pamamahay ni Natalie. Hi, can I dance with the Dr. Natalie Grace Escalante? Napalingon siya nang makita si Zach na namumungay ang mga matang nakahapit sa bewang niya. Sure, why not Police Major Zacarias? Kagad siyang iginiya ni Zacarias sa gitna ng bulwagan ng salas habang pumailan lang ang malamyos na tugtugin na sinasabayan ng dalawa ng bawat indayog ng katawan habang ang dalawang braso ni Zach ay nakapulupot sa bewang ni Natalie at buong pagmamahal na nakatitig sa dalaga. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin si Stephen habang nakatitig kay Natalie na ngayon ay masayang isinasayaw ni Zach sa gitna ng salas. Nasa dalawang magkapareha ang atensyon ng lahat ng taong nakangiting nakatingin dito. Tanging si Stephen lamang na narito ang nasasaktan sa dalawang taong napakasaya. Habang eto siya at nag-iisa dahil sa hindi rin naman nagtagal ang relasyon nila ni Ivy. Ilang buwan matapos itong isinilang ang anak nila ay naghiwalay silang dalawa. Kaya't heto siya at gumagawa ng paraan upang makalapit kay Natalie. But she went too far this time. Napakalaki na ng ipinagbago nito. Mula sa simpleng Natalie, ngayon ay sobrang umangat na ito sa buhay. Dahil doon ay lalo na siyang nahihiyang lapitan ng dalaga. Nat, I love you so much. Bulong ni Zacarias sa kanya. Kaya't napangiti na lamang ang dalaga na ngayon ay nakakapit sa batok ni Zach. I love you too, Zach. Natapos ang selebrasyon ng graduation ni Natalie. Pagod siyang napaupo sa couch ng salas. Wala na ang mga bisita nila nang isandal niya ang likod sa sopa at bahagyang pumikit. Hey, masakit ba ang katawan mo? Halika, mamasahiin kita. Napangiti si Natalie na kaagad na pumwesto. Ganito sila palagi ni Zach. Ganito siya nitong alagaan. Muli siyang napapikit nang maramdaman ang masarap na paghagod nito sa balikat niya. Pababa sa kanyang braso. Napadilat si Natalie nang maramdamang may inilagay si Zach sa daliri niya. Only to find a beautiful blue moon ring na may blue moon diamond stone na nasa palasinsingan niya. Zach, let's get married, Natalie. Sumilay ang matamis ng ngiti ni Natalie sa mga labi. Kasabay noon, ang pamumuo ng mga luha sa mga mata niya. Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba akong pakasalan? Nagtatakang tanong ni Zach na natatarantang pinahira ng luha ng mga mata ni Natalie. No, it's not that. But I'm so happy, Zach. I love you so much. I love you so much. Kinabig ni Natalie ang batok ni Zach at siniilang nakaawang na labi ng binata. With this man, she can spend her lifetime. In these arms, she will be safe. Kaya nakahanda na siyang ibigay sa lalaking ito ang buong buhay niya. Sometimes, we suffer from pain dahil sa mga maling tao na nakasama natin. Ang mahabang panahon na kasama natin ang isa't isa ay hindi batayan upang makilala mo ang isang tao ng lubusan, bagkus magtiwala tayo sa sinasabi at sinisigaw ng ating puso. Because our hearts never lies. Our heart only knows the heart that are meant for us. Minsan sinasabing mas matalino ang ating utak sa pagpapasya, pero hindi sa lahat ng oras tama ang ating utak at pati na rin ang ating isip. Minsan, ay mas nakakabuting pakinggan mo ang sinisigaw ng iyong puso. Cause only heart knows how to love, when to love, and to whom we should love. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Ako nga pala si Doc Natalie Escalante da Silva, a heart specialist. Hanggang sa muli po mga kaibigan.